Lord. Holy Spirit, Comforter, Counselor, Yes, Lord. Thank you, O God. Thank you, Jesus. For the price you paid, bearing all my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the worthy ba siya na purihin natin? Amen. Amen. Sabi dito, when Jesus died on the cross, suffered, na kahit wala siyang nagawa. Alam niyo ba, nung umpisa ng The Passion, yung natutunan sila sa bundok na nagdarasal si Jesus, na parang takot siya. Na parang, na talagang, ano gagawin ko? Yan ba, tayo, diba, minsan pa talaga tayo aligaga. Naramdaman din pala ni Jesus yun. Na parang, talagang, tapos, nakita niya pa yung mga apostol niya na, hoy, ba't kayo natutulog? Gumising kayo! The hour is coming! Sabi niya gano'n. Tapos Papa naman. Wala nga ako sinulat, Papa. Mapablackout ako. Sabi niya, gumising kayo. Kasi, the hour is coming. Sabi nila Pedro sa kanila, ano nangyayari? Parang alam mo yung mga trip lang dyan sa kanya. Ano nangyayari doon? Ang lakas ng trip niya, di ba? Parang gano'n. Parang ano nangyayari sa kanya? Parang aligaga masyado. Parang talagang balik-balik siya. Sabi niya, parang alam mo yun, dumiral din pala sa kanya yung human pagkatao niya na natatakot. Ako nga, nasugatan lang, sa plancha. Dinadaing-daing ko pa to sa nanay ko, Mang, sakit. Pero isang napakaliit lang na sugat. Di ba? Pero sabi ni Jesus, parang alam mo yun, parang hindi ko na alam. Nagdarasal siya, oh Lord, ganyan. Bakit? Di ba ikaw yung kapangyarihan, mapipigilan mo to, na ganyan. Kaya mo namang pigilan kasi ikaw yung kapangyarihan. Pero ano niya sabi ni God? Nung nagdarasal na siya, na malapit na yung oras, the hour is coming talaga na I trust you. Let your will be done, not mine. Parang
yung parang, ang gusto ko lang iparating sa atin na si Jesus, na, ginamit niya din yung human flesh niya, pero ginamit niya yung spiritual niya na, I trust you. Tapos, pagkatapos nung dumating na si Judas Barabas Hektas, dumating na si Judas Barabas Hektas at marami na siyang kasama, sabi nung mga, sino si Jesus? Taga Nazaret, sabi niya gano'n. Tapos sabi ni Jesus, ako. Nakita niyo yung humbleness niya na, ako. Alam mo na nga papatayin ka, amin ka pa. Tuturo ko si Pedro doon. Di ba? Kung totoo, kung hindi ginamit ni Jesus yung spirit niya, ituturo ako, kung ako yun. Di ba? Parang, kung ako yun, sasabihin ko, siya. Alam ko na papatayin ako Di siya. Siya, di ba? Pero, yung ginawa ni Jesus, na ako yun. Tapos, hindi pa rin, di ba? Hindi pa rin naniwala yung mga alagad na ginawa ni Judas, lumapit siya, Rabbi. Parang pa siya ng good morning, ay parang good evening, Rabbi. Parang gano'n, para mas malaman ng mga na siya. Tanda na siya si Jesus. Nung time na yun, talagang nagkagulo na sila, na parang gano'n, nagwala na din si Pedro. Kumuha siya ng itak at talagang binakwak niya yung tenga ng Kasi siyempre, parang pinakikita lang doon yung mga different characteristic ng tao na masyadong agresibo, masyado namang takot na takot, di ba? Parang pinakikita lang doon yung yung bilang karakteristik ng tao, di biglang ginano ni Pedro yung tenga at talagang lumipad yung tenga niya. Tapos pagkatapos nun, sabi ni Jesus, tama na parang ang tao, pag ginamitan mo ng balisong, mamamatay ng balisong. Tapos kinuha ni Jesus yung tenga at dinalik niya dun sa kawal. Nakatulala lang yung kawal. Sabi niya, tama na. Sumama si Jesus dun sa kanila. Na alam niyo ba na parang kung mapapanood niyo yun mamaya, talagang hindi ako nakamove on. Dahil ko pang nakipag-break sa boyfriend mo. Talagang hanggang ngayon, nakakimkim pa rin sa dibdib ko yung sakit. Na parang akala ko yung pag ako nakipag-break, talagang ganong kasakit. Mas sobra pala pag napanood mo at nakita mo kung gaano yung ginawa nila kay Jesus. Alam niyo yun, lalo na yung time na nadudun sila sa bridge. Doon sa bridge, tapos biglang sinapak si Jesus. Alam niyo yung sinapak, nalaglag siya doon sa bridge, sabit yung lubid. Tapos hinila siya pa ganon, na parang pinagduduraan-duraan siya. Tapos sinapaksa-paksa talagang alos yung mata niya, magsara na. Did you ask ano ang nagawa ni Jesus para saktan siya ng ganon? Nung dinala na siya kay piloto, sabi ni Piloto, si Poncio Pilato? Pilate. Sabi nung asawa ni Pilate, huwag mo siyang i-judge. Holy siya. Siya si Jesus. Ganon. Sabi ni siyempre, siya yung leader Siya yung leader. Dapat firm siya na hindi niya alam kung paano siya magdidesisyon. Na gano'n. Tapos pag kakausapin ko yan, sabi niya, bakit kailangan niyong mamusga ng tao na ganyan, na hindi mo niyo pa naharap sa akin? Nakita kasi nila brus-brus na si Jesus Tapos pagkatapos kinausap niya si Jesus, sabi niya, ano ba nagawa mo kasalanan? Dinit kumitipo si Jesus. Sabi niya, ikaw ba talaga ang hari ng mga Hudyo? Tapos sabi ni Jesus, tinatanong mo ba sa akin yan, nang galing sa'yo o galing sa kanila? Parang gano'n. Na parang, kung may kaharian man ako, hindi ito ang lugar ng kaharian ko, may lugar ako ng kaharian ko. Ganon, sabi niya. Tapos pagkatapos nun, ang pinakamasakit nun, sabi niya, dalhin niyo yan dun sa hari ng mga Hudyo. Tapos dinala siya dun, alam niyo, parang may ganun yung hari, na parang, sige nga, magmilagro ka nga. Na parang kailangan pa ba natin ng miracle para lang masabi na ang kaharap natin ay taong holy.
Tapos binalik ulit siya kay Pilato, tapos Pilato, palito. Tapos sabi niya, binalik ulit siya kay Pilato na parang hindi niya na makapag-desisyon kasi wala naman talagang kasalanan. Kung tutuusin, walang kasalanan. Walang kasalanan itong nasa harapan ko. Tapos pagkatapos, sige, ganito na lang para bugbugin na lang yan. Pero huwag niyong patayin. Doon talaga nawarak ang aking puso. Noong time na binubugbog na si Jesus, na pinapalo siya ng, yung pag pinalo siya, talagang yung laman sumasama. Tapos dugong-dugo na talaga siya, dugong-dugo. Tapos pagkatapos doon, ginawa ng mga tao, di sabi niya, sige, tama na yan. Pagkatapos nilabas na si Jesus, sabi niya, ito na nangyari kay Jesus, sabi niya gano'n. Sabi niya, paano na gagawin natin? Sabi ni Pilato. Sabi niya, paano gagawin natin? Sabi niya, palalabasin ko na siya, papipili ko na siya, sabi ni Pilato. Kasi tama na, enough na. Kasi wala naman siyang ginawang kasalanan. Alam niyo ba ang sabi ng tao? No, crucify, crucify, crucify. Crucify, crucify, crucify. Na parang kung makikita natin ang mga tao na parang ano ang ginawa sa inyo ni Jesus para gusto niyong patayin siya sa krus. Alam niyo ba kung kung bakit pinapako ang mga tao nung araw sa krus? Nakapatay sila o may nagawa silang mortal sin. Lahat o kaya nagmasakre sila. Bakit kailangan ipatayin si Jesus sa krus? Tapos pagkatapos nun, pinalipili ang mga tao kay Barabas at kay Jesus. Pero ano ang pinili ng tao? Si Barabas. Pero ipinakita lang doon na God have planned for everything. Nung time na yon na ipapako na si Jesus, nung time na sabi niya, crucify, crucify, wala lang, naghugas lang si Pilato ng kamay. Kung papatayin ko kung i-crucify ko man ng tao na yan, malinis ako. Veronica, kayo ang may kasalanan, hindi ako. Tapos pagkatapos nun, edi nung time na yon, talagang, can you imagine na talagang pinalo ka ng isang daang slashes sa likod at talagang nilagyan ka pa talaga ng corona. Alam nyo kung paano nilagay ng mga salbahing tao yung krus sa ulo niya. Kumuha sila ng isang barbed wire, pinalupot. Tapos inilagay dito, kumuha sila ng patpat. Dalawang tao, ginanon sa ulo ni Jesus. Para lang kumapit yung corona ni Jesus dito. Pagkatapos nun, ito, hindi na siya makalakad kasi tao nga lang eh. Tao lang tayo. Ikaw din ang bugbugin ka na warak-warak na yung mga laman mo. Tapos biglang pagbubuhatin ka pa ng krus, ng napakabigat. Tapos ilalakad mo pa sa napakalayo, makapunta ka lang doon. Ito yung lalaki na sinabi, ikaw, buhatin mo. Pero nakita niya talaga yung kapangyarihan ni Jesus nung time na yon. Pagkatapos nun, nung ipinako na si Jesus sa krus, alam niyo ba na ang krus ay hindi kasya sa kamay ni Jesus? Binanat pa siya para lang maabot. Imagine niyo kung gaano ka-suffer ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Imagine niyo yung sugat at latay na ibinigay sa kanya ng mga tao. At ang pinaka-worst, i-judge siya na ipako sa krus na hindi naman siya mamamatay tao. Ngayon, tanungin niyo sa sarili niyo, why do you worship our God? Why do you worship our God? Ang malaking tanong, ang sagot doon, dahil judge, dahil dumipa siya sa krus, kinuha niya lahat ng sakit. Ako nga, nung nagpatato, napakasakit. Yung latay talagang bug! Talagang kumakapit sa laman. At
dito pa yan, ang nipis dito, ang nipis ng laman, talagang kumakapit pa. God is worthy to be praised because all His pain and all His sacrifices, tinanggap niya para sagipin tayong lahat. Ano po? At may kwento ako. Alam ko ito iniintay nyo. May isang bata na parang vendor na nagbabahay-bahay. Ayoko na yung kay Einstein. Alam ko nabasa niya na yun. Yung kay... Mahaba yun. Yung may isang... Saka magre-react na naman si Mimi pag binasa ko. Pag sinabi ko yung Einstein na kwento. So, ito na lang. May isang bata na nagtitinda ng mga vendor, nagtitinda-tinda sa mga bahay-bahay. Tapos, para lang makapag-aral siya ng eskwelahan, ganon. Talagang nag-working student siya. Noong time na naglalakad siya sa bahay, sa isang village, uhaw na siya, gutom na, talagang kumakalan na yung tiyan niya. Nahiya naman siya na kumatok, na parang gano'n na kumatok sa isang bahay, diba? Sino ba naman tao na papakainin ka, stranger ka, parang gano'n. Then naglakas loob siya sa isang bahay, tok, sabi niya gano'n. Tapos sabi nung may isang batang lumabas na babae, sabi niya, ay, sabi niya, ano po kailangan mo? Sabi niya, ay, gutom ka. Nakita nung bata na gano'n, nakita ng bata na gutom siya. Binigyan siya ng 1 glass of milk. Tapos sabi nung lalaki, sabi niya, magkano ba? Kasi lahat naman tayo, di ba ngayon, kahit painumin ka ng tubig, may bayad na. Talagang lahat ay binabayaran. So, sinabi ng batang lalaki, magkano ang babayaran ko? Sabi ng batang babae, wala. Sabi niya gano'n, bakit wala akong babayaran? Gatas to, mamahalin to. Sabi ng batang babae, kasi sabi ng nanay ko, na pag tumulong ka sa kapwa mo, huwag kang magpapabayad dahil huwag kang hihingi ng kapalit. Sabi niya gano'n. Sabi nung batang lalaki, sabi niya, edi maubos yung gatas nyo, tapos hindi ko baka mapagalitan ka. Sabi niya, bukal sa loob ko na tumulong sa'yo, kainin ka, gusto mo pa ba ng ibang pagkain? Tapos pagkatapos doon, sabi nung batang lalaki, parang tataka siya. Sabi niya, ngayon ako nakakita na sa panahon ngayon, talagang sa panahon ng tagipit, parang hindi na maggagawa, na hindi, walang libre na. So pagkatapos doon, lumipas ang maraming panahon, yung batang babae, nagkaroon ng cancer. Parang, nagkaroon siya ng cancer. Parang, di pinunta siya sa ospital. Tapos, di wala, sabi niya, kailangan nating operahan tong bata, yung babae na to, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, kailangan siyang maoperahan agad. Di sabi ng doktor, yung doktor pumunta doon sa pinag-aralan yung mga ano niya, yung mga history. Yung mga history niya. On that day, tumakbo yung doktor. On the spot, inoperahan niya yung babae. Tapos pagkatapos doon, tapos gumaling yung babae. Di natatakot ngayon yung babae. Surgery yun. Napakalaki ng babayaran ko. Sobrang mahal. Parang, paano ko babayaran to? Parang gano'n. Pagkatapos, chinek na ng doktor yung babae. Binigay sa kanya yung receipt. Nakalagay doon, you are fully paid. Parang naggulat yung babae. Ha? Bakit? Sabi niya. Tapos nilagay ng doktor, 1 glass of milk. Nakatapos. Amen. Moral lesson of this story, kahit parang kay Jesus din, binigay niya ang buhay niya na walang kapalit. Amen. God suffered for us, God suffered for our pain. So He is worthy to be praised, and He is worthy to worship. That's all.